hinahanap po natin sila, yun pong mga tao na namoblema po sa EDSA. Naalala niyo po mga kapatid, nung nagrally po sa EDSA yung mga INC, sabi po nila, bakit naman kayo nagrarally bigla ng walang mga permiso? Tignan nyo, nagkanda traffic. O ganyan po sila. Ngayon po, tahimik. Tahimik po sila sa baha sa EDSA. Ha? Tahimik po sila sa baha sa EDSA. Sa traffic sa EDSA na dulot ng baha. Yan. Kasi, syempre, mga amo kasi nila yung mga magnanakaw ng bahay. Yan pong mga, madali lang po. Madali lang po ang mga mahuli kung sino po yung mga bayaran ng mga magnanakaw. Yung mga maiingay po, pagdating kay BP Sara, pero dito sa mga epekto ng kanilang mga amo, lahat na po ito mapa-journalist, kung sino man, lahat ng mga tao sa gobyerno, lahat po ng bayaran, no? Ganito lang po, simple lang po. May titignan tayong journalist. Yan lang po yung formula. Panay ang atake sa Duterte, pero dehin bokiki sa epekto ng baha. Yan po. Bumaha po, hindi lang po sa EDSA, bumaha po sa buong Pilipinas. In fact, 17 dedo dahil po sa pagbaha. Konting ano lang, 'di ba? Hindi naman po konting ambon lang, konting ulan lang po. Grabe na po ang baha. Pero wala pong ano riyan, wala pong papalag diyan sa mga 'yan. Bakit? Mga bayaran eh. Tignan nga natin kung yung etong paborito nating hindi bayarang media. Tignan nga natin kung binanatan. Tignan nyo po Ngayon po kasi, pag ikaw wala kang pinapanigan, yung sinasabi nyo na babanatan mo, pwede mong banatan si BP Sara dahil inaakusahan nyo nga nagnakaw eh. Pero babanatan mo lalo itong mga yumaman o nagkamal ng salapi o mga magnanakaw sa flood control. Kung ngayon po may nabalitaan ka na malawakan po yung pagbaha at saka may 17 namatay dahil sa baha, no? Okay. Ganun po ang totoong walang pinapanigan. Tignan nga po natin yung mga hindi bayarang media. Ulitin ko po, hindi to bayaran Baka akusahan nyo ko, wala akong sinasabing bayaran to. Ang pinakapaborito natin dyan, isa po sa pinakamasipag mag-post. Dahil hindi po siya bayaran, itong si Igan. Hindi ko po nakikita. Ngayon ko lang titignan yung Instagram. Kasi naniniwala ko na si Igan, hindi siya bayaran. Kaya tinitiyak ko sa inyo, babanatan niya rin yung mga may kagagawa ng pagbaha sa Pilipinas. Hindi po si Papa Jesus Normal lang po umuulan. Pero ang hindi po normal, yung naglagay ka kumuha kayo ng pondo para sasabihin yung flood control pero may baha pa rin. Yun po ang hindi normal. Okay, tignan natin. Ito po ang mga post ni Igan ngayon. Hanapin natin. Baka naman may binanatan siyang mga may kagagawan ng mga nakawan sa flood control. Ito po. Hindi ko maintindihan bakit kung sino pa ang gumawa ng mali. Maganda yung natin Mukhang may babanatan siyang sa flood control. May ginawa daw mali Tuloy natin. Hindi ko maintindihan bakit kung sino pa ang gumawa ng mali ay siya pa nagmamalaki, mayabang, inosente, at madalas yan ay nakikita sa taong mayaman at nasa kapangyarihan. Wala pa rin. Hindi mo pa rin binanatan yung flood control? Tayo ay naipit ngayon sa away ng mga magnanakaw. Confidential fund man yan o flood control project. Pare-pareho lang sumausaw sa kaban ng... Wow! Congratulations Binanatan mo rin
Kaya lang, hindi naman pagnanakaw yung confidential fund eh. Ang pagnanakaw po yung flood control. Kapuna-puna, tila tinanggap na marami ang magnanakaw na konting halaga ninakaw kung ikukumpara sa magnanakaw rin ng isang mas malaking halaga. Kita nyo na? Pinagtatanggol mo pa. Yan kasi yung ano natin eh, di ba? Sinasabi natin, bakit ang hinahabol nyo si BP Sara ang late na pera? Sabi ni Igan, 5 duling man yan o trilyong pisong banlag, pareho pa rin na kumulimbat at dapat parusahan at pagdusahan. Utot mo. Pag 5 lang po ninakaw mo, kupit lang ang tawag doon. Pero pag trilyon po ang ninakaw mo, yun ang dapat ikulong. Huwag mo kaming paandaran, Igan, kasi hindi na nila maitago. O, kita nyo, pati si Igan, hindi na maitago yung mga magnanakaw dito sa flood control. Ganyan talaga ang buhay. Grabe po. Eto na po tayo sa atin, no? Siguro naman, hindi ko na po ipapakita sa inyo yung mga picture at saka mga videos ngayon. Nakakita nyo naman na siguro. Totoo po na binabaha ngayon ang buong Pilipinas. Isa-isayin lang muna natin, no? Nung nagrally po sa EDSA, yung nangyari po sa EDSA, nung rally po ng mga Iglesia ni Cristo, halos murahin po ng mga Dilawan, Kakamping, Makabayan Black, at kung sino pa pong mga kakampi ni loyalista pa pala. Nakakalimutan tuloy natin yung mga loyalista eh. Okay. Ito po mga tao na to, halos isumpa po yung rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil daw po sa grabing traffic na inabot ng mga tao. Wala po kayong maririnig ngayon ni isa. Maski po to si Igan. Hindi niya po binanatan itong mga flood control na nagka-traffic po ngayon sa EDSA. Ganyan po ka-epokrito yung mga yan. Ito po, tuwing uulan, magkaka-traffic dahil bumabaha. Hindi po sila magagalit sa mga nag-cause ng baha. Alam nyo, sasabihin nila, Badong, dati nang may mga baha, bakit angal ka pa rin ng angal? Eh, totoo naman po yun, na dating may baha. Okay. Totoo po yun, pero dati wala pong trilyon piso na budget para pigilan ang baha. Ngayon po, trilyon piso po yung budget, may baha pa rin. At mas malala pa yung baha ngayon. 'Di ba? Yun yung po yung sinasabi natin na tinututulan natin. Kung wala rin po palang epekto yung flood control, dapat hindi na lang po tayo gumastos para sa flood control. Nagbayad tayo, wala rin naman palang epekto. Meron pa nga sinabi yung taga Pampanga. Dati raw, yung ano po to, governor dati raw, bago raw itayo ni nung congressman ng Pampanga yung flood control dyan, tumitila kaagad eh. Bumabaha pero bumababa rin. Ngayon daw, buwan nang inaabot ng baha. Okay. So, ibig sabihin, nakaperwisyo pa po itong mga flood control na to. Yung iba kasi, syempre, wala naman talaga silang ginawa, yung mga ghost project. Yung mga may ginawa naman, perwisyo po yan kasi wasak agad. O, wala po nagagalit. Wala pong nasasampahan ng reklamo. Wala pong naiimbestigahan tong Senado. Kaya yan po yung meron pa ako napanood, minumura na si Erwin Tulfo. Move on, ito ba yung gusto mong move on? Kami. Binabaha kami rito, samantalang kayo, palibasa. Tumatanggap kayo ng mali-maleta, tapos sasabihin nyo lang na move on. Manood po kayo ng mga video sa mga hindi pa po nakakanood. Yung sa bukid nun ba yun? Yung nagbabaan na sila sa truck dahil rumaragasana po yung baha. Nakakatakot po yung mga baha na yan. Talagang, ayan po, 17 na po ang kasalukuyang dedo dahil po dyan sa naapektuhan po ni Typhoon Inday.
Speaking of Typhoon Inday, ito po, at ilan po yung naapektuhan? Ang naapektuhan na po ay 514,000 individuals sa buong bansa. Ang laki po ng baha, no? Konting ulan lang, ang laki na po ng baha. Hindi po yung baha, sanay po tayo sa binabaha eh. Ang hindi po tayo sanay, ginastusan po natin, trilyon po ang budget natin dyan, binadgetan natin ng trilyon, hindi naman rin po napipigilan yung baha. Buti pa hindi nyo nalang pinakailaman. Kung wala rin naman palang epekto yan, dapat hindi na kayo nagpatayo, yung trilyon na yan, trilyong piso na yan, nagamit pa natin para sa mga totoong proyekto, hindi yung kunwa-kunwari ang proyekto lang.